Magandang gabi po sa ating lahat. So, salamat sa Diyos sa unang pagkakataon ni Brother Kirby na makapag-preside sa ating prayer meeting. So, parang hindi first time. Parang sanay na po. Okay, so salamat po sa Panginoon at it's another time para po sa inyo pong lingkod na makapaghatid ng kanyang salita. This is a privilege na mula po sa ating Panginoon. At samahan niyo po ako para po sa ating pagbubulay or pag-aaral ng salita ng Panginoon sa memory verse ko po. Yan. So Matthew o Mateo, Kabanata 6, talata 11 at hanggang 21. So Tagalog po ang ating exhortation. Kaya Tagalog din po yung aking babasahing salin. Mateo, Kabanata 6, tingnan po natin sa ating mga Biblia, talata 11 hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito at minsan pa kami makakapakinig ng inyong pong salita. Patuloy, Ama, ang Santong Espiritu ang maging patnubay namin sa mensaheng ito at ang inyong pong tagapagsalita na gagamitin ay patuloy o Diyos na gamitin niyo po na instrumento lamang. At ikaw po ang maluwalhati at may taas sa katotohanan mapapakinggan po namin sa gabing ito. Patuloy kaming paalalahanan at palakasin ng katotohanan mula sa iyo, Panginoon, na amin po mapapakinggan. Salamat po, Diyos. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang pamagat po ng ating exhortation ay maluwalhating pag-iimpok. So po, saan po ba natin narinig yung salitang pag-iimpok? Siyempre, bilang tayo ay pamilyado. So, kapag tayo ho ay may pamilya o kahit sa isang estudyante, so kapag meron po tayong paglalaan ng material na bagay, so tayo ho ay nag-iimpok, di ba? So sa finance, kailangan meron pong allotment para po dun sa savings. So hindi ho yung basta pag halimbawa, tanggap po natin yung ating sahod ay ibibili na lang natin ang kung ano-ano hanggang sa wala nang matira. Yan. Tapos mamumroblema tayo. Ano po? Kaya, meron nga pong post, ano po? Ang sabi ho ay, hello, sahod, goodbye. Yan. So, pagkasahod, goodbye agad. Kasi, bukod sa bills, bukod sa mga bayarin, ay sa kung saan-saan po na igagasta. Yun pong salapi. Pero it's a wise thing. Ano po? It's a wise thing para po sa isang tao and how much more sa isang Kristiyano na siya ho ay nag-iimpok. Ano ho? Para sa hinaharap o sa kanyang future. Lalo kung siya ay pamilyado, so para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya ho siya nagsasave. Ano po? Ngunit, dito po sa ating passage, makikita ho natin ang katuruan po ng ating Panginoon na it is not good. So, hindi siya mabuti. Okay? Hindi mabuti para sa isang tao, lalo na kung sa isang Kristiyano, na mag-impok para sa kanyang sarili dito sa mundo. So, paano natin i-reconcile? Bagamat maituturing nating wise na practice yung pag-iimpok o yung pagsisave, di po ba? Pero bakit sinabi po dito ng Panginoon na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili? Ano po? Sapagkat dito ho, makikita ho natin yung vanity o yung kawalan ng kabuluhan kung ang kanyang preoccupation sa buhay ay mag-accumulate lang ng mga material na bagay sa mundo. So, yumaman sa madaling salita o maging matagumpay sa mundo pero wala siyang pananaw pagdating sa mga pangwalang hanggang bagay.
So, wala siyang eternal perspective. So, wala siyang pananaw. Kumbaga, hindi niya tinatanaw yung kung ano yung dadatnan niya sa hinaharap after po ng kanyang kamatayan. Kundi, nakafocus lang siya sa buhay na meron siya dito sa lupa. Kaya, kung meron tayong mga kayamanan, so, ano-ano ang mga ito at para saan kaya natin ito iniipon? Iba-ibang antas ng pamumuhay, meron ang bawat Kristiyano, ngunit hindi magkaiba ang prinsipyo ng isa't isa kung paano ito gagamitin at pahalagahan sapagkat iisa ho ang ating pinanghawakan at ito ay ang salita ng Diyos. At ang isang malungkot na realidad, may mga tao pa rin sa kabila ng kanilang kasaganaan sa buhay ay patuloy pa rin sila sa paghahangad ng marami pang mga bagay para sa kanilang sarili. Kagaya po na sinabi sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, Talata 3, at kung humihingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang nasa para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. So, wala hong aasahan ang isang taong humihiling sa Diyos kung ito'y para lamang sa sarili niyang kapakinabangan. So, kung ang motibo natin ay para lamang makinabang ang ating laman o ang ating sarili, so wala tayong aasahan mula sa Panginoon. Hindi yan buhat sa Diyos. Nakalooban. At ito isang malungkot na katotohanan na hanggang ngayon, taglay pa rin ng ibang mga nagsasabi, sila Kristiyano, ang ganitong damdamin. At hindi ito ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya dito po sa ating talatang binasa, tahasang itinuro ng ating Panginoon ang pag-iimpok na makabuluhan at paano natin ito isasagawa. So, tatlong katotohanan ang ating makikita. Ang ating pamagat ay maluwalhating pag-iimpok. So, hindi lang basta tayo mag-iimpok, kundi ito'y maluwalhati at may pangwalang hanggang halaga. So, meron po itong eternal value. Hindi lang tayo basta nag-iimpok lang ng pera. Hindi lang tayo basta nag-iimpok ng mga kayamanan. Kundi sinisik ho natin na itong mga kayamanan ito ay una, ito ho ay magagamit ho natin sa Panginoon. Hindi ho ito para lamang sa mundo o sa ating mga sarili. So sa verse 19, mga kapatid, makikita po natin, basahin ko pong muli, ang sabi ho dito, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Yan. So, nakabalita na ho ba tayo ng isang mayaman na wala siyang problema? Wala. Di ba? So, kahit pinakamayamang tao sa balat ng lupa, may problema. Di ba? Sa katunayan, yung isa sa pinakamayaman, so, siya ho ay dinivorce ng kanyang asawa. So, isa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. But, wala siyang magandang marital relationship. So, nag-divorce sila. Okay? So, hindi po porket marami tayong ari-arian ay mag-resolve lahat ng ating mga problema. Or mag-resolve lahat ng ating mga isipin. Nandun pa rin ang mga problema. Kaya, kung ito ang ating pagtutuunan, kung ito ang magiging priority natin sa buhay, ang yumaman at magtagumpay lang sa lupa, so hindi po ito ang nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, wag kayong mag-ipon. Much better na magsisave, pero wag sana yung ating preoccupation sa mundo, sa buhay natin, ay habulin natin ang lahat ng mga bagay sa mundo. Kahit halimbawa, may biyaya na galing sa Diyos, pero naghahangad pa rin tayo ng higit sa ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang unang katotohanan, mga kapatid, makikita po natin, ito ay hindi makasarili at makamundong pag-iimpok. So ano po ang unang katangian ng maluwalhating pag-iimpok ayon po sa ating Panginoon? Ang sabi niya, ito ay hindi makasarili at makamundong pag-iimpok. Hindi po itinuturo ng Panginoon na huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa mundo. Kung ito naman ay practical nating ginagawa. But, kung ito'y ayon sa ating pansariling kagustuhan at para naman sa ating pansariling kapakanan o kapakinabangan, ito ang sinasabi ng Diyos na huwag.
Ano po? Kung ito naman ay ginagawa po natin dahil itinuturing nating Panginoon ang kayamanan, wag. So, wag tayong mag-ipon ng kayamanan. Ano ho? Yun po yung prohibition ng Panginoon dito ho sa talata. Hindi ibig sabihin, huwag kang mag-ipon, huwag kang maging praktikal. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang sinasabi dito, huwag kang mag-ipon na ang motibo mo ay para sa iyong sariling kapakinabangan. O, sabi dito, dahil itinuturing mong Panginoon ang kayamanan. Kaya, unang dahilan, bakit huwag tayong mag-iipon ng kayamanan sa mundo, sapagkat, una, ano po sabi dito, may sumisira sa kayamanang inimpok ayon sa pagiging makasarili at makamundo. So, meron pong sumisira. Ano? So, may argument dyan. Kaya, ang investment doon sa mga mas matibay, doon sa mga hindi nasisira. Halimbawa, di ba, ang pera, so madali siyang masira, madali siyang maluma. Di ba? Halimbawa, i-invest ko sa alahas. I-invest ko sa ginto. O, kasi ang ginto, 50 years, ginto pa rin. Tumataas ang value. Pero kung ang preoccupation mo ay nandun lang, sabi nga, dumami ng dumami ang iyong ari-arian, ang iyong kayamanan, pero wala kang eternal perspective, wala kang pagtanaw sa hinaharap bilang isang Kristiyano, so ito yung ayon ng Panginoon. Okay? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sapagkat mayroong insekto at kalawang. So, yung pong insekto ho dito, sa English ko ay moth. So, sa atin, maraming klase ng insektong sumisira o naninira. Halimbawa, ano pong halimbawa? Anay. Hindi po ba? So, may mga nababalita ho tayo na talagang sila ho ay nagsisisi. Kasi dahil sa pagtatago nila sobra-sobra ng kanilang pera, ay hindi nila namalayan na inanay na pala yung kanilang itinagong pera. So, hindi na nila mapakinabangan. Di po ba? So, sabi ko dito, ay may sumisira, tulad ng perang papel na kinakain ng anay, o di kaya ay nasunog. Or, halimbawa, ay isang magaling sasakyan na pinakaingat-ingatan ho natin, pero dumating ang unos at bumaha, ano ho nangyari sa sasakyan? Hindi na mapapakinabangan, nalubog sa putik. Nakakalungkot, pero ito ang katotohanan. Ikalawa po, may kumukuha ng kayamanang inimpok ayon sa pagiging makasarili at makamundo. Matagal nating pinag-ipunan, matagal nating pinaghirapan, may kumuha. Hindi ba? For example, cellphone. So, meron tayong dream na telepono na gustong-gusto nating bilhin, gustong-gusto nating magkaroon. Tapos, nung nagkaroon na tayo, meron na tayong panghulog. Di ba? Meron na tayong sapat na pera para panghulog. Sabi nga, biglang nawala. Biglang may kumuha. So, syempre, nandun yung kalungkutan natin. Halo-halo yung damdamin natin. Pero, hindi ho tayo hindi ho tayo dissented dyan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang pagtuunan natin, hindi ang mga material na bagay, kundi ang mga pangwalang hanggang bagay. Hindi naman ibig sabihin, huwag ka na mag-cellphone. Nasa sa atin yon. Pero huwag sana yung maghangad tayo ng hindi naman ayon sa ating estado. Yung halimbawa, hindi naman tayo gaanong nakakakita ng malaking pera, pero ang hangad natin yung pinakamamahalin. Ang hangad natin yung pinakasikat na gamit. So, may sumisira at may kumukuha. So, yun po yung dalawang dahilan. Mapabagya man o malaki ang halaga ng pagkakamal ng salapi, ito'y hindi lingid sa atin. Nangyayari po sa ating bansa. Hindi natin dapat pagtuunan, application, hindi natin dapat pagtuunan ng tiwala at pag-asa ang mga temporal na kayamanan sa mundo, mag-impok ng may malinis na budhi at hindi makasarili. So, wag sanang sa pag-iipon natin ay para to sa aking sariling pangarap. Yan. So, may kanya-kanya kasi tayong pangarap eh. Halimbawa, bagong gamit, bagong bahay,
travel. Kasi may dream country tayong gustong puntahan, so mag-iipon tayo. Kung hindi kalooban ng Diyos. So, much better na ang dream, sabi nga na mapuntahan natin ay yung kalangitan. Mas maganda pa ho ang langit kaysa doon. Di ba? So, hindi na natin kailangang tumuntong sa mga magagandang bansa. Although, yan ho ay pagpapakita ng kapangyarihan at kagandahan ng kamay ng Diyos. How much more ang langit na bayan? Di ba? How much more ho ang langit? Okay? So, yun po yung una nating katotohanan. Ito ay hindi makasarili at makamundong pag-iimpok. Huwag tayong mag-iimpok na ang motibo natin ay para lang sa atin. Kundi see to it na ang pag-iimpok natin ay may kabuluhan at may kahihinatnan. Kaya ito po yung ating pangalawang katotohanan o katangian. Ito ay may sakripisyo at makalangit na pag-iimpok. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-ipon sa mundong ito. Okay? Kung ano yung pagpapala, gamitin ng wasto. Pero huwag masyadong maghangad ng higit. Sapagkat hindi ang lupang ito o ang mundong ito ang magiging permanente nating tahanan. Kundi, meron tayong permanenteng tahanan na dadatnan sa darating na panahon. Kaya sabi niya, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Mas maganda na yung i-enjoy natin sa darating na panahon kaysa yung ini-enjoy na natin ngayon pero mawawala din anytime. Amen? Amen. Kagaya ng pagkain. Kagaya ng pagkain. So, talagang pag walang laman ng sikmura, nandun yung craving natin. Napakasarap nito. Yung simoy pa lang ng pagkain. Pero pag nakain mo na siya, halimbawa, mamahaling kainan. So, you have, sabi nga, you have been given the time na makakain. So, nakakain ka na. Sumapit ang araw ng bukas. Balik na uli sa tuyo. Balik na uli sa bulangnan. Sana yun na ulit ang kinain yung kahapon. Sana araw-araw ganon. Hindi. Hindi ba? So nawawala agad yung momentum ng ating joy, yung ating satisfaction sa pagkain. Kaya hindi ho sa material na bagay natin makukuha ang satisfaction. At sa pangalawang katotohanan na makikita natin, ito ho yung paraan kung paano ho tayo makakapag-impok ng maluwalhati. So sabi dito, ito'y may sakripisyo at makalangit na pag-iimpok. So paano tayo makapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Kasi nga, ang kayamanang panlangit ay hindi naman basta-basta ho yan kayamanan. Hindi lang basta pag sinabing kayamanan, pera, okay? Pero maaaring ang pera ho ay magamit para ho, sabi nga, makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Kundi meron po. Okay? So, paano tayo mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Una, kung ituturing mo si Kristo Jesus bilang pinakamahalaga mong kayamanan sa buhay. Sino ang pinakamahalaga para sa iyo sa buhay mo? Siyempre, pagtanungin natin isang hindi mananampalataya, ay siyempre ang aking pamilya, siyempre ang aking asawa, siyempre ang aking magulang, di ba? So kung siya ay single, pinaka-importante sa kanya, magulang. O di kaya kung siya ay single din, siyempre ang aking trabaho, o di kaya hanap buhay, di ba? So mapasino, mapaano, ano po? So, kung itinuturing mo si Kristo Jesus bilang pinakamahalaga mong kayamanan sa buhay, si Kristo ba ay higit kaysa sa iyong edukasyon? So, it's a test para ho sa atin. Gaano kahalaga si Kristo sa iyo? Upang masabi mong ikaw sa iyong ginagawa ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit.
gaano kahalaga sa iyo si Kristo. Katulad ba ng pagpapahalaga ni Apostol Pablo sa sinabi ho niya sa Filipos, chapter 3, verses 7 to 8, ang sabi niya, pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Yung ito na sinasabi po ni Apostol Pablo, lahat ng kanyang past, yung credentials niya in the past. Siya ay Hebrew of Hebrews, siya ay mula sa tribo ni Benjamin, siya ho ay isang Pariseo, walang, sabi nga, makahihigit sa kanya kung meron man dapat ipagmalaki sa pagiging Pariseo. Higit si Apostol Pablo sa lahat ng iyon. Pero ang sabi niya, noon pinahahalagahan ko ito, pero itinuturing ko na ngayong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko ng parang basura ang lahat ng bagay makamtan lang si Kristo. Kaya, una, si Kristo ba ang ating pinakamahalagang kayamanan, mga kapatid? Amen. Upang mapatunayan natin na ang ating ginagawa sa buhay ay pag-iimpok sa langit at hindi sa mundo. Okay? Higit ba siya kaysa sa ginto at sa lapi? Higit ba siya kaysa sa pinakamahal mong gamit na nabili mo bunga ng iyong pagsisikap? Higit ba siya kaysa sa iyong mga diploma o mga plake o mga tropeyong napanalunan mo dahil sa iyong talento o kakayahan? Higit ba siya kaysa sa iyong mga kaibigan o kabarkada? Higit ba siya kaysa sa iyong mga magulang? Higit ba siya kaysa sa iyong mga anak? Higit ba siya kaysa sa iyong kabiyak? Ito ho ang test upang masabi ho natin sa pag-iimpok natin, nag-iimpok tayo ng panlangit o ng kayamanan sa langit. Kung itinuturing natin si Kristo bilang ating pinakamahalagang kayamanan. Ikalawa ho, kung ibinibigay mo ang lahat ng iyong tinatangkilik, kung ibinibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong pinupursu sa buhay, which includes yung iyong panahon, ang iyong talento, at ang iyong salapi para sa Kanya. So, ito yung tinatawag nating service. Are you committed upang ibigay ang lahat para sa Kanya? Ang iyong panahon, ang iyong kakayanan o kakayahan, at ang iyong treasures. Di po ba? Kaya ito yung ikalawa po natin. So, sabi po ng Colossians 3:23 and 24, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Kaya, in every way, in every, career, anumang kaabalahan po natin sa buhay, maaari nating gamitin ito bilang paglilingkod natin sa Panginoon. Ituring natin paglilingkod natin sa Panginoon ang paglilingkod natin. Kung meron tayong employer na unbeliever, naglilingkod tayo at itinuturing natin ito'y paglilingkod sa Panginoon. Kaya, naibibigay mo ba ang iyong oras, talento at salapi sa Panginoon ng may katapatan? Una, tinuturing mo ba si Kristo bilang pinakamahalaga mong kayamanan? Ikalawa, naibibigay mo ba ng may katapatan ang iyong oras, kakayahan at salapi sa Kanya? Mas mahaba ba ang oras mo sa Kanyang salita kaysa sa iba? Lagi ho nating example yan. Scripture time versus screen time. So, alin ang mas mahaba? Sa screen time, halos lumabo na ang mata. Pagdating sa scripture, madali hong antukin. Tama o mali?
Ano ho, nakakailang talata pa lang, inaantok na. Nakakailang talata na, naiinip na, hanggang kailan ba ito matatapos? Ano? So, para bang aligaga tayo, ayan, gusto na nating matapos agad ang scripture. Samantalang yung screen, hindi natin matapos-tapos. Ano? Kahit anong pigil nating itigil, hindi mapigil-pigil kasi ang ganda eh. Ano, kada swipe, sabi nga, ang ganda nito. Tapos sunod, swipe ulit. Di ba? Hanggang sa umagahin na. Ano, hanggang sa, nako, 2:00 na pala. 3:00 na pala ng umaga. Di ba? Umaawit ka ba para sa kaluwalhatian niya at hindi para palakpakan ng madla? Nagbibigay ka ba ng may kagalakan at hindi napipilitan lamang? So ito yung mga katanungan po na magpapatunay kung ang ating ginagawa ay pag-iimpok sa langit at hindi sa lupa. Kaya ang application mo natin mga kapatid, ang makalangit na pag-iimpok ay sa pamamagitan ng paglilingkod ng may sakripisyo at pagkakait sa sarili. This is sacrificial. Service. Ito ho ay pag-iimpok sa langit. Sakripisyo natin sa pananalangin. Sakripisyo nating hatakin ang mga tao para sa mabuting balita. Ito ho ay pag-iimpok sa langit. Pag-awit ng sama-sama o kahit tayo mag-isa lamang na umaawit, ito ho ay pag-iimpok sa langit. Basta't ginagawa ho natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ho ay pag-iimpok sa langit. Amen? Amen. So, sabi dito, ito'y paglilingkod ng may sakripisyo at pagkakait sa sarili. Kaya maglingkod ng tapat dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Alalahanin natin ang katapatan niya. Kaya paglingkuran natin siya ng tapat. Magbigay tayo ng tapat, umawit tayo ng may katapatan, maglaan tayo ng panahon sa Kanya ng may katapatan. Verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya ang ikatlong katangian po ng maluwalhating pag-iimpok, ito ay pag-iimpok ayon sa ating mga puso. Hindi ito relihiyosong pagbibigay. Ano ho, ang tawag ko do'y abuloy. Tapos ay babanggitin, si brother nagbigay ng ganitong halaga. Si sister nagbigay ng ganitong halaga. Praise the Lord. Special mention. Pero wala hong elementong pangwalang hanggan. Ang anumang halaga ho na ibinibigay kung ito'y hindi mula sa puso, na isang binagong puso. So, ang punto ho natin dito mga kapatid, hindi lang basta ho mula sa pusong pagbibigay, kundi mula sa binagong puso. Sa makatuwid, ito ho ay puso ng isang Kristiyano o ng isang ligtas. Kaya ang pag-iimpok ayon sa puso ng isang iniligtas ay ipinapakitang hindi siya pag-aari ng anuman o ng kanyang mga ari-arian. Hindi siya possessed by his possessions. Kasi ang may kakayanan hong magmay-ari ng kanyang ari-arian ay ang isang taong binago ng Panginoon. Ngunit ang isang taong may ari-arian, marami siyang ari-arian, pero tila bagay ang mga ari-arian niya ang nagmamay-ari sa kanya. Sapagkat tinuturing niyang Panginoon ang mga ari-arian at inaalipin siya ng kanyang mga ari-arian. Parang tongue twister na. Sabi po ng 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Hindi ho susi o solusyon ang pagtalikod sa pananampalataya para kumita
ang pagtalikod sa pananampalataya para yumaman. Sapagkat ang consequence nito, sabi mo dito, ay paghihinagpis. Hindi satisfaction o tagumpay. Wala hong nagtagumpay na lumayo sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Wala hong nagtagumpay na lumayo sa gawain ng Panginoon. As in, tinalikuran niya ang gawain, tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya, hindi ho siya nagtagumpay. Pwedeng yumaman siya sa mundo, pero hindi ito ang magdadala sa kanya sa walang hanggang buhay. Kaya mga kapatid, ang pag-iimpok ayon sa puso ng isang iniligtas ay ipinapakitang hindi siya pag-aari ng anuman o ng mga bagay na maaaring siya ho ay inaalipin. Pangalawa, ang pag-iimpok ayon sa puso ng isang iniligtas ay ipinapakitang hindi siya alipin ng sinuman o ng mga taong kanyang mahal. Marami hong ganitong Kristiyano, sa totoo lang, nakakalungkot. Ano po? Marami hong ganitong Kristiyano. Pero parang may mas mataas pa kay Kristo sa kanya. May mas mataas pa kay Kristo sa kanya. Okay? Yung oras niya para sa Panginoon, naaagaw. Naaagaw ng mga kung ano-anong bagay o kung ng mga taong ito. Pag sinabi ng taong ito, sige, punta tayo dito, ay gawain ng Panginoon. Di ba? Gawain ng Panginoon. Di po ba? Kaya, pagpapakita ito na hindi tayo alipin ng sino man o ng mga taong mahal natin o mahal tayo, malibang tayo ay na kay Kristo na. Kung tunay nating mahal si Kristo, kung tunay nating pinakamahalagang kayamanan si Kristo, siya ang una sa atin. Siya ang ating pangunahing priority. Amen? Amen. Basta pag oras ng Panginoon, ito ho'y sa Panginoon. Walang pwedeng umagaw. Yan po ang maging stand ho natin. Hindi yung, let's say, Sunday. Ano po? So, marami tayong dahilan para hindi maka-attend. Although, we are free. Di ba? We are free to go sa church. Pero dami nating alibay. Keso pagod. Ano ho? Keso walang pera. Yan. Keso may kagalit sa church. O may hindi ka bate. Okay? So, hindi ganon. Ang sabi ko dito, hindi tayo alipin ng sino man o ng mga taong nakapaligid sa atin, kundi tayo ho ay alipin ng Panginoon. Efeso 2:10, we are God's workmanship. Tayo nilikha ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So, hindi ho itinalaga tayo ng Panginoon para talikuran siya o layuan siya, kundi upang gumawa ng mabuti ayon sa pagkatawag niya sa atin. Ito ho ang tinatawag nating hearty. Ano ho? Hearty investment. Mula sa pusong pag-iimpok. Na ang pusong ito'y pusong binago ng Diyos. Hindi basta puso lamang. Okay? Kaya ang maluwalhating pag-iimpok ay napatutunayan sa pamamagitan ng ating puso. Hindi tayo alipin ng anuman o ng sinuman para mag-impok sa kawalan. Kaya nga, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ito ho ang pag-iimpok na maluwalhati sa Panginoon. Hindi tayo nagpapaalipin sa mga bagay o sa mga tao, kundi sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya pagwawakas, mga kapatid, sa makalangit na pag-iimpok ng may ngiti, ang Diyos ay naluwalhati. Sa tuwing tayo ho ay nabibigyan ng panahon
na makapaglingkod sa Panginoon ng may ngiti. Nabibigyan natin ng kaluwalhatian ang Panginoon. Tayo ba'y manalangin? O Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito upang paalalahanan kami na hindi ho pagsasayang ng oras ang sandaling ito. Kundi ito ho ay hindi mauuwi sa walang kabuluhan o sa wala. Sapagkat sinabi po ng unang Korinto 15:58, ano mang gawin po namin para sa iyo'y hindi mauuwi sa wala. Kaya gawin po namin maging masigasig at patuloy po na naglilingkod ng may pagtitiis at ng sumisikap, Panginoon, sa ministeryo na meron po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami na may sakatuparan namin ang inyo pong salita. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.